nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, pero ngayon naawa ako sa kanya. Kasi hindi naman po pwede naggagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin... Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi back lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former Chief PNP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. Ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned. Siyempre, ako, may bias ako. Sa tingin ko, hindi ka puri-puri ang mga ginawa ni General Torre. Tingin ko siya isang berdugo. Tapos yung ginawa pa niya na nakipag-boxing kay Mayor Baste Duterte na hindi naman nasumipot na alam niyang nasa labas ng bansa itong si Mayor Baste Duterte, yan ay talagang, ano ba yan? Nagpapapansin na hindi naman tama. No? Kung talagang papakita mong matapang ka at nais mong itaguyod yung moral ng iyong mga kapulisan, sisiguraduhin mo naman na kung ikay tatanggap ng boxing, yung kalaban mo nasa Pilipinas. Wala naman sa Pilipinas yung kalaban niya. Yung panahon na tinanggap niya yung hamon na makipag-boxing. No? Alam naman yan dahil ang mayor naman ng Davao na si Baste Duterte talaga nagsumite ng travel authority na matagal na nakasumite. So, hindi naman kailayan, hindi naman sikreto yan. Bakit kinakailangan na sumipot sa isang boxing match na di umano ay nakaschedule sa panahon na wala si Mayor Baste? At hindi ko talaga nagustuhan yung pinakita niyang pangil na sa tingin ko ay overkill, overreach, at ito ay illegal na sa kaparehong pag-aaresto kay Pastor Kibuloy at sa pangingidnap ni Tatay Digong. Ang aking inaasahan na kahit sino man ang ombudsman na umuupo ngayon, ngayong pinasagot na sila doon sa reklamo ng Senado ng unlawful detention, ay parurusahan pa rin, lilitisin pa rin itong si Diwata maski wala na siya sa pwesto ng Chief PNP. Kasi hindi naman po pwede naggagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin ko, importanteng magsilbing halimbawa itong nangyari kay Tatay Digong sa mga taong gobyerno na bagamat sila ay nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, hindi po pwedeng maging lasing sa kapangyarihan at kinakailangan tumupad pa rin at maging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. In other words, mabuti pong natanggal si Diwata dahil sa tingin ko kung magiging patas ang ombudsman, dapat talagang kasuhan itong si Diwata ng unlawful detention. At dahil dyan, hindi naman po pwede na yung hepe ng PNP na siyang tagapagpatupad ng batas ay siyang nasasakdal sa isang seryosong kasong kriminal. Saan na po ngayon ang i-assign si General Torre and what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung 4-star. Yes, that issue, General Torre has been informed of his relief. He has the option of retiring or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOCOM to take up, but that is a collateral issue only to that
who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Nartates. Any words, nag-usap na po kayo ni General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at iba pang general na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss niya si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Nag-start na? Parang yun yung sense nung ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo ma'am, pamumuliti ka po yung General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. May isa akong gustong sabihin pala. Aambag lang ako dun sa pagkaka-appoint kay Torre. Taong 1990 nung pinasa ang RA 6975 na nagsabi na civilian ang Philippine National Police galing sa pagiging PCINP, kung maalala ninyo. Civilian at sangayon sa batas na yon, ang huling graduate ng PMA na pwedeng maging PNP chief o sumali sa kapulisan ay 1992. Mula 1994 yata, hindi na pwedeng sumali sa kapulisan ng PMA graduate dahil military and training ng Military Academy kumpara sa PNPA na dapat PNP. Si General Torre ang kauna-unahan, PNPA graduate na magsisilbi bilang PNP chief sa kasaysayan ng ating bansa. At sa kanyang pagkakatalaga, lubusang na ipatupad yung 35-year-old na batas na nagsasabing civilian ang kapulisan natin. So mabigat ang nakaatas sa balikat niya para pakita at patunayan na yung ginawang batas ng Kongreso mahigit 35 taon nang lumilipas ay tunay nga, tama at nararapat kaugnay sa ating kapulisan na civilian na ang nature at hindi military ang nature. Good choice si General Torre. Ulitin ko, kaugnay ng pagpapatupad ng batas na civilian na, dahil yan ang unang beses na ginawa yan ng sinumang Pangulo. At ngayon din naman kasi, nagkataon, na may senior na PNPA na nakarating sa rango na qualified na maging PNP chief.